Alam mo bang ang araw-araw mong paggamit ng luya sa tsaa o pagkain ay maaaring makapinsala sa kalusugan? Kung ikaw ay may diabetes, problema sa puso, magpapa-surgery, o buntis, huminto ka muna bago ka muling kumain ng luya. Kailangan mong panoorin ang video na ito hanggang dulo. Alam ko na parang overacting ito, kasi ang luya ay natural at ginagamit na ng libu-libong taon. Sabi ng lahat na maganda ito sa kalusugan at totoo naman. Pero ito ang problema. Ang mabuti sa isa, maaring delikado sa iba. Sa video na ito, ipapakita ko ang 8 sitwasyon kung saan maaaring magdulot ng seryosong problema sa kalusugan ng luya. Kung ikaw ay kabilang sa alinman sa mga ito, maaaring nalalagay ka sa panganib na hindi mo inaakala. Kaya manatili ka at panoorin hanggang dulo dahil mahalaga ito sa iyong kalusugan. Linawin ko lang, hindi ako nandito para siraan ng luya dahil marami itong benepisyo. Anti-inflamatoryo, antioxidant, tumutulong sa pagtunaw ng pagkain at iba pa. Pero tulad ng ibang aktibong sangkap, may side effect at kontraindikasyon din ng luya. Yan ang tatalakayin natin ngayon. Ang luya ay naglalaman ng mga bioactive na compound, tulad ng gingerol, na responsable sa parehong mga benepisyo at mga posibleng panganib. Kaya, ang pag-alam sa mga sitwasyong ito ay maaaring magdala ng malaking pagkakaiba kung gagamitin mo ang luya para sa iyong kapakinabangan o laban sa iyo. Simulan na natin. Isa. Mga problema sa pamumuo ng dugo. Ang unang grupo ng mga tao na kailangang mag-ingat sa paggamit ng luya ay ang mga may problema sa pamumuo ng dugo. Ang luya ay may tinatawag na antiplaketaryong katangian. Pinapadaloy nito ang dugo ng mas manipis kaya mas mahirap mabuo ang pamumuo ng dugo. Para sa marami, maganda ito dahil nakakatulong maiwasan ang thrombosis. Pero kung may hemophilia ka o anumang ibang sakit na nagpapahirap na magbuo ng dugo, maaaring maging delikado ang luya para sa'yo. Ang problema ay ang gingerol. Ang aktibong sangkap ng luya ay pumipigil sa mga platelet na dumikit sa isa't isa. Ang platelet ay maliliit na selula sa dugo na tumutulong magpatigil ng pagdurugo. Kung nahihirapan ka na talagang mapatigil ang pagdurugo ng natural at kumakain ka pa ng luya, pwede kang magkaroon ng matagal na pagdurugo, mga pasa na bigla na lang lumalabas, o kahit mga internal na pagdurugo. At mag-ingat kung umiinom ka ng mga gamot na pampalabnaw ng dugo, tulad ng warfarin o acetylsalicylic acid, dahil pwedeng palakasin ng luya ang epekto ng mga ito at magdulot ng mas delikadong sitwasyon. Diabetes ngayon, pag-usapan natin ang diabetes. Kung may diabetes ka, dapat mong pakinggan ito. May kakayahan ng luya na pababain ang asukal sa dugo. Para sa walang diabetes, interesante ito. Pero para sa umiinom ng gamot para sa glucose, maaaring maging problema. Isipin mong uminom ka ng gamot sa diabetes sa umaga, tsaan ng luya sa almusal. Tapos ilang oras lang, nakaramdam ka ng hilo, pagpapawis, giniginaw, at panginginig. Maaaring hypoglycemia ito kapag mababa ang asukal sa dugo. Nakakatulong ang luya sa insulin sensitivity kaya mas mabilis maproseso ang asukal ng katawan. Kapag sinamahan pa ng gamot, pwedeng magdulot ito ng delikadong pagbaba ng glucose. Bawat taong may diabetes ay may kanya-kanyang reaksyon. Uri at tindi ng diabetes, pati iba pang problemang pangkalusugan na maaaring meron ka. Lahat ng ito ay nakaapekto sa reaksyon ng katawan mo sa luya. Kaya kung ikaw ay may diabetes at gustong gumamit ng luya, mahalagang kumonsulta muna sa iyong doktor. Una, maaaring kailanganin pang i-adjust ang dosage ng iyong mga gamot o baka mas mabuting iwasan na lang ang luya ng tuluyan? Tatlo, bato sa apdo. Ang apdo ay isang maliit na organo na matatagpuan sa kanang bahagi ng iyong tiyan, sa ibaba lang ng atay. Ito ay nag-iimbak ng apdo, isang likido na tumutulong sa pagtunaw ng taba. Ang luya ay nagpapasigla ng pagurong ng apdo sa isang malusog na tao. Nakakatulong ito sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit kung may bato ka sa apdo,
Yung mga pag-urong na ito ay maaaring magdulot ng seryosong problema. Ang mga bato sa apido ay parang maliliit na batong nabubuo sa loob ng organ. Maaari itong gawa sa kolesterol o iba pang mga sangkap. Karaniwan, nananatili lang silang tahimik doon, hindi nakakaabala. Pero kapag pinasigla ng luya ang apdo na kumurba, maaaring gumalaw ang mga batong iyon, at kapag gumalaw sila, maaari nilang barahan ang mga daanan ng apdo. Matindi, madalas itinuturing na isa sa pinakamasakit na mararanasan ng tao. Karaniwang lumalabas ang sakit sa kanang ilalim ng tadyang at puwedeng kumalat sa likod o kanang balikat. Sa mas malalang mga kaso, maari pa itong magdulot ng pamamaga o impeksyon. May nagsasabi na ang luya ay maaaring makatulong maiwasan ang bato sa apdo. Maaaring totoo ito, pero kung may bato ka na, mataas ang panganib. Kaya kung alam mong may mga bato ka sa apdo, mas mabuting iwasan ang luya, lalo na kung malalaking dami. 4. Mga problema sa puso. Ngayon, pag-uusapan natin ang mga problemang may kaugnayan sa puso. Alam ko na maraming naniniwala na maganda ang luya para sa puso at tama naman yon. Makakatulong itong pababain ang kolesterol at pagandahin ang sirkulasyon. Pero hindi ito ganoon kasimple. Ang luya ay may mga sangkap na maaaring makaapekto sa tibok ng iyong puso at sa iyong presyo ng dugo. Para sa iba kapaki-pakinabang ito, pero sa iba naman, problema ito. Kung ikaw ay may arrhythmia, halimbawa, anumang bagay na makakapagbago sa ritmo ng iyong puso ay maaaring maging delikado. Ang luya ay maaaring magpabilis o magpabagal ng tibok ng puso, depende sa tao at sa dami ng nakain. Kung mataas ang presyon mo at may iniinom na gamot, pwedeng makaapekto ang luya sa epekto nito. Maaaring palakasin nito ang epekto na nagdudulot ng sobrang pagbaba ng presyon o maaari rin nitong bawasan ang bisa ng gamot. Naaalala mo ba yung epekto ng pampalabnaw ng dugo na nabanggit dati? Para sa mga taong umiinom ng gamot para sa puso na nakakaapekto rin sa pamumuo ng dugo, maaari itong maging lalo pang delikado. Komplikado at nagkakaiba-iba depende sa tao ang interaksyon ng luya at gamot sa puso. Kung may problema ka sa puso, mahalagang kumonsulta muna sa cardiologist bago gamitin ang luya araw-araw. 5. Allergy. Hindi karaniwan ang allergy sa luya, pero posible ito. At kapag nangyari, maaaring mula sa banayad hanggang sa malubha. Maaaring kabilang sa mga sintomas ang pamumula ng balat, pangangati, at urtikarya, yung mga pulang pantal na sobrang kati. Maaaring makaranas ng ilang tao ng mga problemang panunaw, gaya ng pagduduwal, pananakit ng tiyan, o pagtatae. Sa mas malalang mga kaso, maaaring magkaroon ng mga sintomas sa paghinga tulad ng baradong ilong, pagbahing, hingal, o kahit hirap sa paghinga. At sa matitinding sitwasyon, maaaring mangyari ang anaphylaxis, na isang reaksyong alerhiya na maaaring ikamatay. Isang mahalagang bagay, ang allergy ay hindi naman agad lumalabas kapag ginagamit mo ang luya sa pagkain. Mas karaniwan ito kapag gumagamit ng supplements o concentrated na extracts kung saan mas mataas ang dami ng active compounds. Kung may kasaysayan ka ng allergy, lalo na sa mga halaman na kabilang sa pamilya ng luya, na kinabibilangan ng asafran at kardamomo, kailangan mong mag-ingat ng husto. At heto ang isang mahalagang tip kung pinaghihinalaan mong may allergy ka sa luya, laging basahin ang mga label ng produkto. Maraming processed na pagkain, inumin, at kosmetiko ang maaaring maglaman ng luya o sangkap nito. Isang interesting na bagay ay ang ilang tao na allergic sa saffron o cardamom ay maaaring magkaroon din ng allergy sa luya. Dahil magkamag-anak din ang mga halamang ito, botanically speaking. 6. Kung ikaw ay operahan, itigil ang pag-inom ng luya bago ang operasyon. Tulad ng nabanggit na natin, ang luya ay may mga katangiang nagpapalabnaw ng dugo. Sa isang operasyon, maaari itong maging napakadelikado.
Dapat makontrol ng siruhano ang posibleng pagdurugo habang ginagawa ang operasyon. Kung may problema sa pamumuo ng dugo dahil sa luya, maaaring magdulot ito ng labis na pagdurugo sa operasyon. Maaaring magdulot ito ng komplikasyon, pahabain ang operasyon, at sa matinding kaso, mailagay sa panganib ang buhay mo. Kaya, madalas inirerekomenda ng doktor na ihinto ang pag-inom o pagkain ng luya 2 linggo bago ang operasyon. Depende sa operasyon at kalusugan mo, maaring magbago ang panahong ito. At tandaan, ito ay para sa lahat ng anyo ng luya. Tsaa, pampalasa, suplemento, extract, anumang may luya ay dapat itigil. Mahalagang sabihin mo sa iyong medical na team kung regular kang gumagamit ng luya. Kailangan nilang malaman ito para mapagplanuhan ng maayos ang operasyon at paggaling mo. Sa ilang kaso, maaaring magmungkahi ang doktor ng alternatibo sa benepisyong nakukuha mo sa luya kahit pansamantala hanggang tuluyan kang makabawi sa operasyon. 7. Gastroesophageal reflux. Ito ay isa pa sa mga sitwasyon kung saan ang luya ay maaaring maging parang tabak na may 2 talim. Nangyayari ang reflux kapag ang asido mula sa tiyan ay umaakyat papunta sa esophagus, yung tubo na nagdadala ng pagkain mula sa bibig papunta sa tiyan. Nagdudulot ito ng hapdi o sunog sa dibdib, kilala bilang acidic o heartburn. Mayroong kalamnan na tinatawag na lower esophageal sphincter, na parang balbula sa pagitan ng esophagus at tiyan. Kapag maayos ang paggana nito, napipigilan nitong umakyat ang asido mula sa tiyan. Ang problema ay pwedeng paluwagin ng luya ang kalamnan na ito. At kapag nangyari iyon, mas madali nang umakyat ang asido, kaya lalong lumalala ang mga sintomas ng reflux. Sa isang banda, may mga anti-inflammatory na katangian ng luya na maaaring makatulong sa iritasyon sa esophagus. Pero sa kabilang banda, ang pag-relax ng sphincter ay maaaring mas malakas pa kaysa sa anumang benepisyong anti-inflammatory. Kung madalas kang makaranas ng reflux o heartburn, posibleng lumala pa ito dahil sa luya. Imbes makatulong, iba't iba ang reaksyon ng tao. May ilang tao na may reflux na nakakakain ng kaunting luya ng walang problema, habang ang iba naman ay agad na nakakaramdam ng paglala ng mga sintomas. Kung may reflux ka at gustong subukan ng luya, magsimula sa kaunting dami at obserbahan ang reaksyon ng katawan. Kung lumala ang sintomas, iwasan ito. 8. Pagmumuni-muni hingor ni Zanoto. Pagbubuntis. Mahalagang sitwasyon ito dahil tradisyonal na ginagamit ang luya laban sa pagduduwal at pagsusuka tuwing umaga. Maraming buntis ang gumagamit ng luya dahil natural ito at iniisip na ligtas. Totoo ring nakakatulong ito sa pagduduwal sa pagbubuntis. Ang gingerol, ang aktibong sangkap, ay may mga katangiang kontra pagsusuka. Kaya maraming babae ang nakakahanap ng ginhawa sa mga tsaa o kendi na gawa sa luya. Pero heto ang tanong. Ipinapakita ng ilang pag-aaral na maaaring maapektuhan ng luya ang hormone at aktibidad ng kalamnan sa matris. May theoretical na pangamba na maaaring pasiglahin ng luya ang paghilab ng matris, lalo na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. Sa teorya, maaari nitong mapataas ang panganib ng kusang pagkalaglag ng bata. Mahalagang sabihin na ang ebidensyang siyentipiko tungkol dito ay hindi pa tiyak. Ilan sa pag-aaral ay may nakita ngang panganib, pero ang iba wala. Mas mabuting mag-ingat habang nagbubuntis. Kung buntis ka at nais gumamit ng luya laban sa pagsusuka, kumonsulta muna sa obstetrician-gynecologist. Una, maaari siyang magbigay ng gabay sa ligtas na dami o magmungkahi ng mas ligtas na alternatibo. Karaniwan, ang kaunting dami na paminsan-minsan lang ginagamit ay maaaring tanggapin. Pero ang regular o labis na paggamit ay dapat iwasan, lalo na sa unang 3 buwan ng pagbubuntis. At dito nagtatapos ang listahang ito. Sana ngayon ay mas malinaw na sa'yo kung kailan maaaring maging problema ang luya. Ang pangunahing mensahe dito ay hindi para matakot ka sa luya,
kundi gamitin ito ng may kamalayan at pananagutan. Ang luya ay kamanghamanghang pampalasa na may maraming benepisyo. Pero tulad ng ibang aktibong sangkap, pwede itong makaapekto sa mga gamot at ilang kondisyon sa kalusugan. Laging kumonsulta kung may problema sa kalusugan o umiinom ng regular na gamot. Bago isama ang luya sa araw-araw, lalo na sa dami na panggamot, kumonsulta muna sa iyong doktor dahil alam niya ang iyong kasaysayan sa kalusugan at maaaring magbigay ng tamang gabay. Kung gaano karami at kung may anumang espesyal na pag-iingat na dapat mong gawin. Kung naging kapaki-pakinabang sa iyo ang video na ito, mag-iwan ng like, mag-subscribe sa channel, at ibahagi ito sa mga taong maaaring makinabang sa impormasyong ito. Hanggang sa muli.